Sus. Uy, Maru, akala ko hindi ka papasok. Ano nangyari? Tinawagan ako ni Miss D. Pinapick up sa akin to. Ano daw yan? Brian, ito na yung script ng soap na ino-offer sa'yo. Maru. About yesterday. Bakit nakahangi yung phone? Ay, ano kasi, tumatawag kasi yung mami niya. Eh, ayaw niya makausap, so dito ko nilagay. Bakit naman ayaw mong pagbigyan ng nanay mo? Palibasa kasi ikaw, puro sarili mo na iniisip mo. Maru, alam ko galit ka sa akin. Pero, hindi mo naman alam kung ano talaga nangyari sa akin eh. Alam mo ba yung buong kwento? Hindi, di ba? Hey, don't judge me. Ilang tao lang ang nakakaalam nito, ha? Akala kasi ng lahat, masaya ang pamilya ni Brian. Pero ang totoo, press release lang yun. Ito talaga yung kwento. May isang Joe from Boston, USA na na-in-love sa isang maganda at matalinong Pinay. Nagkaroon sila ng 3 anak at ang bunso, si Brian. Malungkuting bata yan eh. Paano kasi yung mga magulang niya, walang oras sa kanya. Tapos yung dalawa naman ng nakakatandang kapatid, lagi siyang binubuli. Yun. Naging mapag-isa si Brian. Na-depress siya. At ang tanging nagpapasaya lang sa kanya ay yung drama club na kinabibilangan niya sa school. Sa college application niya, ang sinulat niya, gusto niya mag-aral ng acting. Siyempre, nagalit yung mga magulang. Nag-away-away sila. Pero itong si Brian, ipinilit yung gusto niya. Sinabihan siya nung nanay niya na ikinahihiya siya. Tapos, sa galit din ng nanay niya, sinabihan siya na sana hindi na raw siya nabuo. Because of that stupid night na siya ang bunga. Umuwi si Brian dito sa Pilipinas mag-isa. Walang pera. Walang pamilya. Walang kahit ano. Maliban sa pangarap niya. Kaya sana, Maru, sana maintindihan mo rin si Brian kasi hindi naging madali yung pinagdaanan